Blessed Tuesday morning po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. Today is August 18. Ayan. So, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome dito sa ating Seeking God in the Morning, ang ating daily morning devotion. Tayo ay magpapatuloy ng ating gawain. Tulad po ng dati, bago tayo mag-start, gusto ko po munang hilingin ang bawat isa sa atin na tayo po ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, maraming salamat po sa napakagandang umaga na ito na kaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong kalakasan at muli sa pagkakataon na kami ay magbubulay-bulay sa iyong banal na salita. Patuloy mo po nawa kami, Amang, kasiyahan ng iyong banal na spirito at tulungan mo kami, Panginoon, na ang lahat ng aming pag-aaralan sa umagang ito ay patuloy na tumanim sa aming puso't isipan at patuloy na ikalago ng aming pananampalataya. Tulungan mo po, Panginoon, ang bawat isa na nakakasama namin online, nanonood ng replay ng live na ito, na patuloy, Panginoon, na maging mabuting halimbawa sa lahat ng mga taong nakapaligid sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na makapag-encourage at makapagpahayag din ng banal na salita. Dinadalangin ko rin, Panginoon, ang iyong mapagpalang haplos sa iyong mga anak na dumaraan sa mga pagkakasakit at mga pagsubok sa buhay. Patuloy mo po silang tulungan, Panginoon, pagalingin at pagkalooban ng katagumpayan sa mga pagsubok na ito. Ama, patuloy mo kaming samahan sa gawain na ito. Gabayan mo po ako, ang iyong lingkod, na siyang magbabahagi ng iyong banal na salita. Tulungan mo, Panginoon, na maibahagi ko ang iyong mga salita ng tama at may karunungan. At Ama, patuloy mo rin linisin ang aming puso't isipan at gawin mo po nawa kami laging karapat-dapat sa iyong banal na harapan. At muli ang lahat ng ito idalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning po sa ating lahat. Good morning kay Auntie Paz. A blessed morning sa iyo at sa lahat ng mga kasama mo sa iyong tahanan. Gayon din sa aking anak. Thank you for sharing this live. Sa umagang ito, excited ako, kasi isa na namang magandang topic ang ating pag-uusap, ang ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito. At ang title po nitong ating morning devotion is Finding True Meaning and Hope. Ayan. So again, magandang umaga sa ating lahat and welcome sa ating live devotion sa umagang ito. Para sa atin, minsan nakakapagod, yung mabilis na takbo ng mundo. Nagtatrabaho at nagmamadali araw-araw nang hindi man lang sigurado kung ano ba talaga yung ating hinahanap sa buhay. Pero sa umagang ito, ang paalala sa atin ng ating devotional quote ngayong araw na ito ay tungkol sa tunay na pinagmumulan ng kalungkutan. Sinasabi sa ating devotional quote is unhappiness. Unhappiness is not knowing what we want and killing ourselves to get it. Ayan, napakalaking pagod at pagsisikap sa mga bagay na kadalasan hindi naman nagbibigay ng tunay na fulfillment sa atin. When we live without direction or higher purpose, kahit anong tagumpay ay magmumukhang walang kabuluhan. Kaya sa umagang ito, yung ating Bible verse, ay bibigyang diin, itong ating topic na ito. Ang ating Bible verse sa umagang ito ay matatagpuan natin sa Ecclesiastes chapter 1 verse 3. At ito po yung sinasabi. What profit hath a man of all his labor which he hath taken under the sun? Itinatanong sa atin ng salita ng Panginoong Diyos sa umagang ito, ano ba ang totoong pakinabang ng lahat ng ating pagpapagal? Ano ba yung pakinabang nito sa atin, dito sa ating panlupang buhay?
ano ba ang pakinabang nito, no, sa ating puso. Tandaan natin, without God at the center, life becomes an endless cycle of exhaustion. Ayan. Dito sa umagang ito, para mas lalo nating maunawaan kung paano nagbabago ang buhay kapag nakakita tayo, no, ng totoong pag-asa at layunin, pakinggan natin itong kwento, no, ni R. Buckminster Fuller. Alam nyo tong si R. Buckminster Fuller, no, napatalsik siya, no, sa college. Teka, maganda basahin natin yung mismong article. Buksan ko lang, no. Okay. Ayan. So, he has been expelled, no, from college, and his business attempts had failed. Now, as he stood on the windswept shore of the Lake Michigan one wintry night, the 32-year-old took one last look at the sky above, him as he prepared to cast himself into the freezing water. It was an overpowering moment. He felt a rush of awe as he saw the starry heavens, and the thought scared his mind. You have no right to eliminate yourself. You do not belong to you. R. Buckminster Fuller walked away from the lake and started over. From that point on, he embarked on a journey that led him into careers as an inventor, engineer, mathematician, architect, poet, and cosmologist. He eventually won dozens of honorary degrees and a Nobel Prize nomination. Fuller wrote 24 books, circled the globe 57 times, and told millions about his dream for the future. The inventor of the geodesic dome, he seldom repeated himself in lectures that sometimes lasted 3 to 4 hours on topics that range from education to the origin of life. The day Buckminster Fuller encountered hope was the day he began to find meaning for his life. There is always a reason to hope. Hope gives us the strength to walk away from failure and move on to success. Napakagandang storya, no? Napatalsik siya, no? Si R. Buckminster Fuller ay napatalsik sa college at nagkasunod-sunod, no, yung kanyang pagkabigo, lalo na sa kanyang negosyo. Noong siya ay 32 years old, tumayo siya sa tabi ng Lake Michigan sa isang malalim na gabi, handa nang tumalon at tapusin yung kanyang buhay. Pero nagkaroon siya ng realization. Habang nakatingin siya sa kalangitan na puno ng mga bituin, biglang pumasok sa kanyang isip, no, yung isang malalim na kaisipan. Ang sabi niya, you have no right to eliminate yourself. You do not belong to you. No, na-realize niya na ang buhay niya ay hindi lang para sa kanyang sarili. Ito ay may mas dakilang layunin pa, no, yung ating creator. May mas dakilang layunin pa sa buhay niya ang ating creator. So naglakad siya pabalik at nagpa siyang magsimula muli. So nagkaroon ng transformation, no, yung kanyang buhay mula sa moment na yon ng pag-asa, naging isa siyang inventor, engineer, no, mathematician, architect, poet, and cosmologist, no. So nasa kanya na lahat, nasa iyo na ang lahat. Inimbento niya yung sikat na geodesic dome. So nagsulat din siya, no, ng 24 na libro at nakatanggap ng napakadaming honorary degree at Nobel Prize nomination. So, naglakbay din siya, no, sa buong mundo para magbahagi ng kanyang mga pangarap at pag-asa sa milyon-milyong tao. So, sa araw na ito, no, itong araw na ito, no, nakatagpo siya ng pag-asa, no, dito sa
pagtalikod niya, no? At nagsimula siya ulit. Nakatagpo siya ng pag-asa at natagpuan niya yung tunay, no? Nakahulugan ng kanyang buhay. Dito sa ating morning devotion na ito, napakadami na naman nating key takeaways, no? As leaders, unang-una, sabi rito, you do not belong to yourself. Yan yung isang key takeaway natin. Ang buhay natin ay hindi aksidente. Ipinagkaloob ito ng Diyos, no, ng may layunin. At siya ang nagmamay-ari nito. Ikalawa, there is always a reason to hope. Gaano man katindi, no, yung pagkabigo natin kahapon o ngayon, huwag tayong mawala ng pag-asa. Hope gives us the strength to walk away from failures and to move on, no, to success. And last, no, number 3, seek purpose over busyness. Huwag mong ubusin, no, yung lakas mo sa mga bagay na hindi naman nag-aakay, no, sa iyo sa plano ng Panginoong Diyos. Alam nyo, naisip ko yan noon Sabi ko sa sarili ko, naniniwala ako na ang Panginoong Diyos ay merong magandang plano, no, sa buong mundo. Kung ako ay meron ding pangarap at naisip ko, no, sa sarili ko na masundan ko yung pangarap ko kaysa umayon, no, sa gusto ng Panginoong Diyos, no. Maaring wala ako rito ngayon, no, sa inyong harapan, no. Maaring iba yung ginagawa ko. At dahil sa ang plano ng Panginoong Diyos ay hindi mahahadlangan ng kahit anong bagay, no. Pwedeng ibang tao, no, yung tatawagin niya, no, para gumanap ng ganitong gawain. At naisip ko, kung hindi ako yung taong tatawagin ng Panginoong Diyos para sa ganitong gawain, parang feeling ko, ano man yung bagay, no, na pagkakaabalahan ko, ay mawawalan din ng kabuluhan. Kasi, ang plano ng Panginoong Diyos will prevail. Yun ang matutupad. Yun ang magaganap. Kaya, syempre, mas nais ko pa rin, no, na gamitin ako ng Panginoong Diyos, gamitin yung buhay ko, para maging bahagi ako ng napakalaki at napakagandang plano niya, no. At yun nga, no, kaya sa bawat isa sa atin, no, dito sa ating morning devotion na ito, isa ito sa ating natutunan sa umagang ito, no, na i-align natin, no, yung ating goal according to God's purpose. Ayan, so muli, napakagandang paalala sa bawat isa sa atin sa umagang ito. At bago tayo magtapos, no, sa ating morning devotion, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, maraming salamat sa iyong mensahe sa amin sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon. At kami ay patuloy mong binibigyan ng karunungan at pag-asa, Panginoon. At pinapakita sa amin, no, yung kahalagahan ng kung saan ba namin dapat gugulin ang oras at kalakasan at talento na kaloob mo sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na nawa ang aming mga gagawin ay laging naaayon sa iyong kagustuhan. Tulungan mo kami, Panginoon, na lagi naming ma-realize na ang totoong katagumpayan at kasiyahan, Panginoon, ay matatagpuan namin sa pagsang-ayon at pagtupad namin ng layunin mo sa buhay namin. Kami ay natutuwa, Panginoon, na malaman na ikaw ang siyang nagplano para sa aming buhay. At tulungan mo kami, Panginoon, na huwag kaming mawalan ng pag-asa, kundi magpatuloy, Panginoon, na gawin ang mabubuting layunin, Panginoon, na inihanda mo sa amin na dapat namin gawin. At Ama, patuloy mo po nawa kaming gawin karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At muli, ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Again, a blessed morning po sa ating lahat. And see you again tomorrow sa ating
morning devotion ulit, no, sa ating pagpapatuloy ng gawain. And later, no, I hope na meron tayong evening devotion pa rin, no, sa pangunguna ni kapatid na Junel, no, kasi minsan yung internet natin ngayon nagpa-fluctuate, no, kasi katulad kami, akala ko nga hindi ako makakapag morning devotion ngayon kasi nawalan kami ng internet kaninang umaga, pero praise God, no, at bumalik na ulit. Ayan. So again, no, see you tomorrow. Take care, no. Ingat po tayo dahil maulan, no. Patuloy pa rin yung habagat. And again, to God be all the glory. God bless.